Ang pinuno ng Commission on Elections ay nanindigan na walang nanggigipit sa kanila sa pagpirma ng resolusyon. May kinalaman sa usapin ng Statement of Assets o Statement of Contributions and Expenditure ni Senator Rodante Marcoleta. Ang poll body ay all systems go na para naman sa magaganap na Antipolo Special Elections bukas. Alamin natin mga update mula kay Bombo Isa Cotoner. Iginiit ni Commission on Elections Chairman George Sherwin Garcia na walang anumang pressure o panggigipit sa alinmang commissioner o sa buong komisyon kaugnay ng pagpirma sa resolusyon tungkol sa issue ni Senator Rodante Marcoleta sa Statement of Contribution and Expenditures o SOSE. Ito ay matapos ibunyag ni Senator Panfilo Lacson na may umano'y grupo na nanggigipit sa poll body upang huwag pirmahan ang resolusyon kaugnay ng reklamo laban kay Marcoleta. Ang reklamo ay tungkol sa mga hindi pagdedeklara ng ilang natanggap na donasyon sa kanyang Statement of Contribution and Expenditures o SOSE ng 2025 midterm elections. Ayon kay Garcia, malinaw sa kanya at sa mga commissioners na walang sino man nagdidikta o namimilit sa kanila sa pagresolba ng nasabing issue. Dagdag pa niya na mananatiling independent ang poll body sa pagre-resolba ng issue. Ipiniliwanag pa ni Garcia na sa ngayon ay hindi pa umaabot sa level ng mga commissioner o saan bank ang naturang resolusyon dahil mayroon pang kailangang ayusing mga komplikasyon. Dagdag pa niya, dahil may naghain ng mga hiwalay na reklamo sa Office of the Ombudsman kaugnay ng SOSE ni Senator Marcoleta, kinakailangan muna itong ipasa sa Law Department ng COMELEC. Dahil dito, kailangan pang muling talakayin ang ilalabas na resolusyon upang matiyak na nasusunod ang due process. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Commission on Elections Chairman George Sherwin Garcia. Yan po naman ay hindi pa nakakarating sa level ng mga commissioners. Yan po ay nasa level pa lang ng mga opisina ng COMELEC mula po sa Political Finance and Affairs Department at saka ng Law Department. Pero huwag po kayong mag-alala. Ang commission naman po ay isang independent constitutional body. Tayo po ay kikilos, magdedesisyon nang wala po tayong hindi maapektuhan ng kahit na anong pressure, dikta, influensya ng kahit na sino. So yung po nabanggit ng ating pong kagalang-galang na senador, highly respected po natin yan. But the COMELEC will have to come up with a resolution the soonest possible time po. Tiniyak naman ni Garcia na sisikapin ng komisyon na maresolba ang usapin sa lalong madaling panahon upang maging malinaw na rin ito sa publiko. Samantala, sinabi ng poll body na all systems go na sila para sa gaganaping special elections sa ikalawang distrito ng Antipolo bukas, Marso 14. Target ng poll body ang mataas na voter turnout lalo na't idineklara ng holiday sa lungsod ng Antipolo sa araw ng botohan. Sa ngayon ay wala pa rin nilang namomonitor na anumang banta sa seguridad. Magbubukas ang mga presinto para sa senior citizens, persons with disabilities at mga buntis mula alas 5 hanggang alas 7 ng umaga para yan sa early voting. Samantala, ang regular voting naman ay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig muli ni Commission on Elections Chairman George Sherwin Garcia. Alam niyo po, kami ay all systems na po. Nandito po kami ngayon sa Antipolo bilang paghahanda. Wala po tayo na tanggap o naranasan na kahit any untoward incident o any major issue sa ating pong paghahanda patungkol sa halalan para bukas. At inaasahan po natin mga 65 to 68% ng mga kababayan natin na boboto. Sana nga mas mataas pa, ganung wala namang pumpasok bukas sa ikalawang distrito ng Antipolo. Diniklara po ito na special non-working holiday. Manual na halalan po ito and hopefully makapagproklama tayo the next day which is more or less a Sunday ng Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.